Sa di inaasahang balita, si Donald Trump ay muling nahalal bilang Pangulo ng Estados Unidos. Sa gitna ng kanyang muling pag-upo, marami ang nagugulumihanan. Ito na ba ang hudyat ng katapusan ng panahon? Sa pagsisiyasat ng banal na kasulatan sa Mateo 24 at Daniel chapter 2, tila ang mga kaganapan sa ating panahon ay nagtuturo sa malalim na koneksyon sa mga propesiyang inuhula. Libu-libong taon na ang nakakalipas. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24 na bago dumating ang katapusan, magkakaroon ng sunod-sunod na kaguluhan, magkakaroon ng digmaan at mga lingaw-ngaw ng digmaan, tagutom at lindol sa iba't ibang dako. Ang kasalukuyang kalagayan ng mundo ay nagpapakita ng malinaw na katuparan ng mga hula na ito. Sa ilalim ng pamumuno ni Trump, tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos, Russia, Iran at China. Ang mga digmaan sa ekonomiya, cyber warfare at militar ay nagpapadya ng pandaigdigang krisis. Hindi matatawaran ang madami ng natural na kalamidad tulad ng lindol, baha at sunog. Isama pa dito ang halos sunod-sunod na mga malalakas na super typhoon na dumadaan sa ating bansa ngayon. Bukod dito, patuloy na nararanasan ang mga sakuna gaya ng pandemya na nagre-resulta sa pagbagsak ng ekonomiya at kawalan ng kapanatagan sa buong mundo. Ang propesiya ni Daniel sa Daniel chapter 2 ay nagbibigay ng makapangyarihang simbolismo sa anyo ng isang rebultong gawa sa iba't ibang materyales. Ang bawat bahagi ng rebulto ay kumakatawan sa mga magkakasunod na kaharian na babangon sa ating mundo. Ngunit ang pinakahuling bahagi, ang mga paa na gawa sa bakal at putik, ay nagsasaad ng isang kahariang mahina at lubos na hati. At ang isang bahagi nito ay kumakatawan sa modernong bansa ng Amerika na dating kasangkot ng isang imperyo na tinatawag ngayong Europa. Na napansin natin, nagkaroon ng pagkawatak-watak ang mga bansa sa Europa na kumakatawan lamang ito sa isang nasyon noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang bansang Roma. At ang Estados Unidos ay isang katuparan na binabanggit sa Daniel chapter 2 at maging sa libro ng Revelation, ang isang makapangyarihan na bansa na uusbong bago ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. At hindi ba't nagkataon kaya na sa modernong panahon ang imahe ng pagkakahati-hati ay hindi na bago? Mismo na lamang sa loob ng Amerika, lumalakas ang pagkakawatak-watak sa pagitan ng mga partidong politikal. Patuloy ang pagdami ng protesta at kaguluhan na naglalabas ng malalim na hidwaan sa lipunan. International ang mga alyansa sa pagitan ng mga bansa ay nagiging mas mahina habang ang tensyon ay patuloy na tumataas. Ang Estados Unidos bilang isang bansang malakas ngunit hadi ay tila eksaktong larawan ng paa ng rebulto na gawa sa bakal at putik. Ang ideya na si Trump ang huling pangulo ay nagdudulot ng iba't ibang interpretasyon. Para sa ilan, siya ay nagsisilbing instrumento ng ating Panginoong Diyos upang ihanda ang daan para sa mga huling yugto ng kasaysayan ng tao. Ang kanyang kontrobersyal na pamumuno ay nagiging sanhi ng pandaigdigang pagkakabahagi. Siya ay tinuturing na simbolo ng pagbabalik ng makapangyarihang lider na nagdudulot ng kaguluhan bago dumating ang tunay na kapayapaan na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sa kabila ng mga ito, mahalagang tandaan na ang kontrol ay nasa kamay pa rin ng ating Panginoong Diyos. Walang sinuman ang makakabali sa kanyang plano at ang lahat na nangyayari sa mundo ay patungo sa katuparan ng kanyang dakilang layunin. Ngunit makikita natin na ang mga bagay na nangyayari sa ating panahon ngayon ay nagiging mas totoo, na ang landas na ating tinutungo sa mundong ibabaw na ito ay papunta sa layunin ng ating Panginoong Diyos na tayo iligtas niya sa pamamagitan ng kanyang muling pagbabalik. Ang tanong ay, ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya? Sa Mateo 24 verse 44, binabanggit dito, sinabi ni Jesus, kaya't kayo maghanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na maging alerto
patuloy na nananalangin at naghahanda sa anumang oras ng kanyang pagdating. Pangalawa, palakasin ang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ang lahat ng propesiya ay hindi lamang paalala ng paghukom, kundi paanyaya sa mas malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, siya ang nagbibigay ng kapayapaan at katiyakan. Pangatlo, mamuhay na may kabanalan at paglingkuran ang iba. Tayo ay tinawag na maging ilaw sa gitna ng dilim. Higit kailanman, dapat tayong magpakita ng pagmamahal, kabutihan at malasakit sa ating kapwa bilang patunay ng ating pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal at sa mga propesiya na patuloy na nagbibigay linaw sa amin. Tulungan niyo po kaming maunawaan ang iyong plano at manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok at kaguluhan sa mundong ito. Ihanda mo ang aming mga puso para sa iyong pagbabalik. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Palakasin mo kami upang maging mabuting halimbawa ng iyong pagmamahal at liwanag sa iba. Salamat Panginoong Diyos sa pagtinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus na siyang aming tagapagligtas.